Hi guys! Good evening. Good evening sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Na-miss ko na mag-upload. Na-miss ko mag-live. Ilang days wala akong live. Super busy si Mama Ems. Kumusta ang aking mga kaibigan? Kumusta yung mga yumayakap kay Mama Emily? Kumusta kayo sa ngayon? Hi! Hello, hello. Na-miss ko kayo. Na-miss ko na ang pagbablog. So, ngayon guys, maraming nagtatanong sa akin, bakit daw ako pumayat? Ang payat ko na nga. Yung kilo ko before ay 43. 43 guys. 43 guys because of my high for acidity. So, 1 month na nag-sacrifice ako ng acid. Yun nga ay hyperacidity. Ang hirap pala pag nagkaroon ka ng hyperacidity, guys. Sobra. 1 month. 1 month na ang hirap-hirap ng aking kalagayan, guys. Ang daming nagtatanong. Sabi nila, ang payat-payat ko na. Tapos, mas lalo akong pumangit. Mas lalo akong pumangit, guys, dahil sa yun na nararamdaman ko. Hindi ko makontrol. Nung una, hindi ko makontrol. Mas lalong nagtitrigger, mas lalong lumalala yung aking acid. Kasi guys, may halong nervous anxiety. So, ang hirap pala pag ganun. Alam nyo guys, 1 month, hirap ako huminga. Hirap ako huminga. Sumakit yung likod ko. Natatakot ako. Grabe yung pinagdaanan ko. Yung nervyos, umatake yung nervyos ko. Sobra. Lumabas lang ako ng bahay. Bumabalik ako ng bahay kasi hirap na ako huminga. Naninigas na yung aking sikmura. Natatakot na ako. Takot na ako. 1 month. Ay, mahigit 1 month. Tapos guys, marami na nagsasabi na magpa-check ka na. Nagpa-doktor ako guys. Nagpa-doktor ako. Renisitahan lang ako ng para sa acid ko. Sabi ko, Dok, tumawag ako sa doktor. Sabi ko, Dok, bakit nararamdaman ko ito na nahirapan ako huminga? Sabi niya, kasi yung acid mo, bumalda na sa likod mo. Tapos, sige, okay lang. Ang daming pumapayo sa akin, mag-inom ng mainit. Lahat, ginagawa ko. Tapos, siya may sumabi naman, pa-check up ka na. Hinintay ko guys na 1 month bago ako makapa-check up ng another doctor na naman. Kasi nga, yung sa loob ng 1 buwan, umaatak yung aking anxiety, nervous, takot akong lumabas kasi parang pakiramdam ko babagsak ako, be-breakdown ako na 1 month di ako makalabas ng bahay. Isang beses nag-absent ako, for the first time nag-absent ako sa simbahan kasi sabi ko, feeling ko hindi ko kaya maglakad, hindi ko kaya maglakad. Tapos guys, sumunod, grabe, patindi ng patindi. Pagkatapos guys, ayan, go pa rin sa pagsisimba. Go pa rin sa pagsisimba guys. Kahit nararamdaman ko yung nervyos ko na parang babagsak ako sa loob ng simbahan, kinaya ko. Dasal ako ng dasal. Pag ako ay nakakalabas ng bahay, nakakarating ako ng simbahan, dasal ako ng dasal. May time na parang babagsak na ako sa simbahan. Pero lumasal pa rin ako. Dasal ako ng dasal. Sabi ko nga, na-addict na ako sa kakadasal. Kasi nga feeling ko nga guys, babagsak na ako. Naisip ko na baka may sakit na ako kung ano. Tapos naiiyak na ako. Sobra na naiiyak na ako kasi naisip ko yung mga anak ko. Nung time na yun, akala ko hindi na ako makasurvive. Kasi nga, umaatake yung acid ko at saka stress. Sobra.
Stress ako nung time na yon kasi hindi ko maiwasan na mag-isip. Lalong-lalo na may mga anak ka. Sa panahon ngayon, ang hirap ng panahon ngayon. So, after ng 1 month, guys, nakapaglakad-lakad na ako ng malayo. Doon po ako nagpa-doktor ulit, pangalawang doktor. Doon na request ng doktor magpakita ako lahat, buong katawan ko chinek na. Doon, lahat na, chinek na. Lahat na. Habang nagpapalaboratory ako, nandun yung nervous ko. Minsan wala akong kasama. Maglakad ako mag-isa. Sinusubukan ko na kasi minsan mahirap yung mga kapamilya mo, may mga obligasyon. Kaya nasanay ako maglakad na mag-isa. Panginoon lang ang aking, sabi ko, nakahawak ako sa kamay ng Panginoon, sinasamahan ako. Nakakaya ko, guys. Alam nyo, guys, nung na yon, laboratory ako, kasagsagan pa ng aking nervyos. Natatakot ako. Pag may nervyos pala ang tao, ay napakahirap. Nakala mo para kang nauupos. Parang pakiramdam mo, wala ka ng lakas. Babagsak ka na. Masusugod ka na sa ospital yun. Nilabanan ko. Sa tuwing lalabas lang ako ng hospital, sa tuwing pabalik-balik ako. Dumidiretso ako simbahan, dasal. Sa tuwing linggo, dasal na naman. Simba na naman. Kasi, yun ang gawain ko kahit wala akong nararamdaman. Before pa, lagi akong nasimbahan. Tiwala lang talaga. Tapos ngayon, guys, okay na. Sabi ng mga tao, bakit akong payat? Bakit ako payat, guys? So, ito na, guys, yung lumalabas sa aking result. Lumabas sa aking result. Sa sa baga ko. Ngayon, yun ang lumabas. May tubig ako sa baga. Pero sa lumilipas na magdadalawang buwan na, okay na ako. Hindi na ako mahingal. Okay na, guys. Basta nilalakad ko ang lahat. Okay na. Pero yung result ko, ganun. Mahirap. Sabi ng sabi sa laboratory ko, yung kalagayan ko ay malala. Malala yung tubig ko sa baga. Pero, sabi ko, paano maging malala na okay naman ako? Nakakahinga na ako ng maayos. Nakakalakad na ako. Okay na yung pakiramdam ko. Tapos, guys, lakad na naman ako. Lipat na kasi. Private yun. Tawid na naman ng ibang hospital. Check. Lahat check na naman. Hanggang ngayon, guys. Pangatlo ko ng hospital ngayon. So, ngayon, guys, nakailang doktor ako. 3 din. Kasi pangalawa ay 1, 2, 3. Yung pangatlo kong doktor, nagpa-second opinion ako. Pinabasa ko yung laboratory ko sa baga. Sabi niya, ang nakalagay dito malala ka. Sabi ng doktor, nahirapan ka ba huminga? Ano ba pakiramdam mo? Kasi tanong nila, pag nahihiga ka ba, para ka bang nalulunod? Sabi ko, hindi po. Nahirapan ka bang huminga? Sabi ko, may time na parang masikip. Pag ako ay napagod, naglalakad ako paakyat. Pero pag ganito, parang normal lang naman. Second opinion, yun ang sinabi ka ng doktor na hindi tugma yung laboratory ko sa kalagayan ko. Kasi dapat daw sa result na yun, hirap na ako maghinga at saka nasa emergency na ako. Kaya sa ngayon, tuloy pa rin ako nagpapaulit. So, thank you Lord. Thank you Lord kasi nga ngayon ang gaan po ng aking mga nilalakad. Ang gaan po ng aking mga nilalakad. Kasi po
Yung kinakatakutan kong sabing malala na ako. Tingnan niyo po ngayon ako, nakakalakad, nakakalakad na kung saan, nakakasimba na, lagi. Okay, okay po ako ngayon. Ngayon, galing po ako sa sa last ko ngayon na pang-apat ng doktor. Chine-check na naman. Binibigyan ako ng mga gamot. Sabi ko, Dok, ano po ba ito yung sinasabi ng isang dito na malala na ako? Ang sabi niya, magpa-check ka ulit. Kaya ngayon guys, nakikita ko, okay ang aking mga result. Kaya thank you Lord. Ayan po ang aking dahilan kung bakit po ako pumayat ng pumayat. Kasi dahil po sa hyperacidity ko na, takot po ako kumain, takot po akong atakihin. Kasi pag hyperacidity, maraming bawal na pagkain. Maraming bawal na pagkain guys. Natakot ako kumain kasi baka atakihin na naman ako, lalo na may halong nervyos. So, lahat ng result ko, yun po yung sa bagang lumabas. Pero, yung pangatlo kong doktor, sabi, hindi tugma yung result doon sa laboratory ko, ayon sa nararamdaman ko, kasi kung malala na ako, di na ako makahinga ng maayos. Nasa emergency na ako. Sabi ko, okay naman ako, nakakalakad naman ako na maayos, kung saan pa ako nakakarating, nakakapagsimba pa ako. Kaya ngayon sabi ko, Dok, sa pang-apat ko ngayon doktor, sabi ko, Dok, ano po ba, kumusta na po ako? Kumusta po? Sa ngayon, rinisitahan niya ako ng gamot. Ayan, maraming gamot si Mama Ems. Nakikita ko, parang okay naman. Continue pa rin. Kung ano ang sasabihin ng doktor, kung kukuhaan ako ng tubig sa baga, okay. Pero nakikita ko sa doktor, binibigyan niya ako ng gamot. Parang may posibilidad na madadala sa gamot. Kaya sana, alam ko, ang doktor ko ay ang Panginoon. Kaya, wala po akong dahilan para panghinaan na magdasal. Puntahan ka, Panginoon, sa iyong tahanan. Maraming salamat sa iyo. Kasi, ako lang ang naglalakad. Isa ako, may time na sinasamahan ako ng aking baby girl. 10 years old. Awang-awa ako. Kasi nakikita niya ang mga pasyente na may mga sakit. Awang-awa ako. Naglalakad ako mag-isa. Na minsan kahit natatakot ako, okay ako. Kaya thank you sa Panginoon. Thank you Lord. I love you. Salamat. Thank you sa ginagawa mo talaga sa akin. Thank you. Bahala ka na sa akin kung ano man ang iyong Basta ang lagi kong panalangin. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makasama ang mga anak ko para ma-guide ko sila. Makita ko sila na ang ginagawa nila ay tama. Mahirap ang walang magulang. Kaya, thank you Lord. I love you so much. Salamat. Simula't sa simula, sinamahan mo akong maglakad. Sinamahan mo akong magpa-check up na walang nangyayari sa akin. Sinabi na malala ako, pero ngayon, ito ako. Maghapon ako sa pila, sa check up. Pero, okay na okay ang nararamdaman ko. Thank you, Lord. Salamat. Ayan, sana okay ang lahat. Last na itong pinuntahan kong doktor. So, may isa pang test. Sana okay na. Alam ko andyan ka, Panginoon. I love you and I say goodbye sa inyong mga kamama Ems. Bye! Thank you!